Ayan, amazing morning. So by the way ho, ako pala si Mabel. Ito yung background ko. Ayan tayo. 24 years old na po ako ngayon. Grabe no, ang bilis, 24. 18 po ako nung nag-join po ako sa IAM. So, ano na rin pala, matagal-tagal na rin. No, so 18 ako nag-start dito po sa business natin sa IAM Worldwide. And yan po tayo estudyante. Alam naman paano tayo nag-join. So pag meron kayong mga anak, pag ikaw yep ka ngayon, or di kaya yan, invest tayo din sa mga kabataan, sa mga youth din. Kasi hindi mo alam, yan na pala yung next na magiging diamond mo, next na mga magpapasabog ng grupo mo. So make sure to invest to the younger generation na meron po tayo. Kasi iba po yung energy, 'di ba, ng mga kabataan. Sa una mahihirapan ka lang. Pero normal naman yun kahit nga sa mga may edad or kahit ano naman, di ba mahihirapan naman tayo, normal lang yun. Pero ito yung number one tip ko sa inyo kasi hindi nyo alam yung pamangkin nyo, yung pinsan nyo, yung anak ng kumari mo, yun na pala yung next na diamond mo. Hindi mo lang ina-approach, di ba po? So dito po tayo nag-start, barya-barya po tayo, wala po tayong pang-join nung nag-join tayo sa IM Worldwide, pero ginawa po natin ng paraan. So ngayon, when I started, that time wala naman online. Lahat tayo right now, very blessed tayo kasi nasa online tayo. Kaya nating, kumbaga nakikita tayo dito sa Zoom. Pero I started po na talagang traditional talaga lahat-lahat. Alright? So ito, yung story ko na to kasi alam ko yung iba, alam na rin yung story natin, except lang sa mga super bago talaga. But gusto ko lang din ito yung different way ng i-share ko sa inyo na kung ano yung mindset ko during that time din. Kasi lahat po ng naging result naman po natin right now, hindi naman po yan instant eh. Hindi naman po siya yung andyan agad, di ba? Instead, it is an accumulation of mindsets natin through the years, experiences natin through the years. And nung kaka-start ko pa lang before, okay lang po ba mag-type kung gaano po tayo katagal sa IAM, yung mga nandito po? Okay lang pag 3 months ka, 3 years ka, 5 years ka, 1 year ka pa lang, gusto ko lang malaman yung crowd. Ayan, continue typing po. So, 2 years, pioneer, 1 month. Okay? Continue typing, 2 years, 1 month, 1 year. Alright, sige ho. So, dito, makakarelate una-una yung mga bago, yung mga newbie. Number one kasi na-implant sa akin nung nagsa-start pa lang ako, kailangan ko agad magkaresulta. As in yun agad. Alam mo yung hindi ako tinignan ni Mens Crizel as wala akong background, wala akong experience, estudyante, bata. Hindi naging factor yun. Kumbaga, part siya, lahat ng limitations andun sa akin before. Kasi 'di ba, pag titignan mo part-time kong ginagawa yung business, 2 oras lang yung pwede ko mabigay during that time. Kasi sobrang estudyante ako, then youth leader pa ako, tapos ang dami pang mga responsibilities. So technically, 2 to 3 hours lang yung extra time ko in a day na pwede ko mabigay. But, na-implant agad sa akin ng mentor ko na Mabel, kailangan mo agad magkaroon ng resulta. Kailangan magka-resulta ka agad. Kailangan kumita ka agad. So imagine mo yun, hindi pa clear sa akin yung how. Hindi ko pa alam talaga yung step-by-step process and everything. Pero yun talaga na-implant sa mind ko. The moment na nag-join ako, kailangan ko agad magka-resulta. Yun agad, pakatay po result. Kasi yung result, yun yung magpo-prove sa sarili mo na talagang kaya mo. Yung result, yun yung magpo-prove din at yun din yung magsasalita na para sa iyo, para sa ibang tao. So yun na plan sa akin. And imagine mo, kahit 5K, 10K lang yan for a start. Basta magka-result ka agad, malaking bagay yun. So, sinabi ko kay mentor ko, Mens, paano ako magka-result? Sabi niya, simple lang. Para magkaroon ka ng resulta dito, lahat ng sasabihin ko sa'yo, umuo ka lang. Alam niyo gano'n? Lahat ng sasabihin ko, lahat ng papagawa ko sa'yo, umuo ka lang. Yun lang. Ganun lang kasimple. Diba? So sabi ko, sige, wala akong alam dito, wala akong any experience, wala akong any background dito, pero maniniwala lang ako sa lahat ng sasabihin mo. So doon po pumapasok yung yes mentor attitude. So through that attitude na meron ako, sabi niya, hindi mo pa kailangan mag-present agad-agad ngayon, pero yung kailangan mo ma-master paano ka mag-prospect. Kailangan mo ma-master paano ka mag-invite. Yun. Yung dalawang bagay na yun. And lastly, pangatlo, paano ka mag-tee up.
So yung tatlong bagay na yun yung kailangan mo ma-master agad kasi yung pagpe-present, pwede mo pang i-leverage sa akin yan. Tutulungan kita, may mga presentation tayo. Sinusupport ako ng mentor ko doon when it comes to presentation. Ngayon kasi, di ba, meron tayong 8 a.m., meron tayong online, meron tayong YouTube. Dati kasi wala. As in, wala talaga. Kailangan talagang face-to-face. So, sobrang layo talaga compared right now. So, yun yung bagay na minaster ko. And everyday po, walang palya. Walang palya talaga since, syempre, ako, I came from a background na estudyante, di ba? Ngayon, kahit hindi ka pa estudyante, kahit doktor ka pa, engineer ka pa, lawyer ka pa, negosyante ka pa, ano man yung background mo, kailangan pa rin palagi empty cup attitude tayo. Agree po ba kayo doon? kung kung lawyer ka, pag mag ano kami, magpapanotaryo kami, magpapapirma kami, sa'yo kami lalapit. Pero pag I am worldwide na yung pag-uusapan, pag yung mentor mo na una sa'yo, kahit 1 day lang yan, kahit 1 week lang yan, mag-yes mentor ka pa rin. Okay? Kasi yan yung tao na mag-guide sa'yo dito sa business. So, ganun yung naging mindset ko. At yun din, yung pinapasa din namin sa mga downlines namin. Kailangan empty cup muna. Alam ko marami kang alam sa labas, pero pag dito, kailangan munang makinig. Okay? So, yun yung ginawa po natin. Everyday po, walang palya. Walang palya, everyday po akong nagpo-prospect. Everyday po tayo nag-i-invite. Alam mo yung humahatak ka ng mga tao, yung mga classmates ko, yun lang yung market ko eh, wala nang iba. Ito yung nakikita niyo sa Dunkin Donuts. Ano lang yan, yung umuupo lang dyan sa Dunkin Donuts. Yan lang yung tinutok ko. O, yung mga klase ko, wala na akong ibang market eh. Tapos ito, yung nakikita nyo sa kampo to, referral na yan ng downline ko, and so on. So if yan po, because of that, no, na ginawa po natin straight 1 month. Sabi ko, kailangan kong aralin yung business ng mas mabilis. Kasi the moment na maaral mo yung business ng mabilis, automatically, you need to learn fast for you to earn fast. Kasi lahat ng resources ngayon, andito naman na eh. 'Di ba? May mga trainings tayo, may mga IBPs tayo. Sobrang spoon-fed na nga eh. Yung ngayon, compared sa amin dati. Okay? Dati, yung mentors namin, makikita namin once a month lang or once in 2 months pag pupunta ng Iloilo or pag kami yung pupunta sa Manila. So, tinutuloy-tuloy po natin yung activities na yan. What happened? After 1 month, kinita ko po yung first ko na income, which is 20,000 pesos. 1 month lang po yun. 'Di ba? So ngayon pag ikaw matagal ka ng member tapos hindi ka pa kumita ng minimum 20K mo, 50K mo sa unang buwan mo, ibig sabihin kailangan mong mas bilisan. Agree po ba kayo? Kailangan na mas maging aggressive ka. So yan yung nangyari sa akin first month ko, after 6 months po, nakuha po natin yung first car natin. So dati wala ring reveal, walang lahat-lahat. Alam mo yun? So dito, first 6 months nakuha ko yung first car ko and then naging Sapphire Elite Executive po tayo during that time. But right now, yung standard natin para magpalabas ng first car, dapat hindi na umabot ng, di ba, hindi na umabot ng 6 na buwan yan. The moment na kumita ka ng 100,000, 200,000, invest ka agad para sa sarili mo. Agree po ba tayo? So, hindi na po tayo yung kumikita, pati na rin po yung mga classmates natin. Sabi ko nga sa inyo, mga bata lang din po yung market ko at wala na pong iba. So, yan po yung nangyari sa atin sa mga unang first months natin sa I Am Worldwide. The reason why nagkaroon tayo ng result agad kasi nga, yun yung na-inculcate sa mind natin. And for 6 months talagang bumulusok din agad kasi hindi tayo pumayag na hindi pwedeng magkaroon ng resulta. No excuses. Every time na mag-weekends na, nag-out of town talaga ako para humataw. Okay? Para magkaroon ng talk. Kasi at the end of the day, yung basis lang naman dito, para magkaroon ka ng resulta, dapat may invite ka, dapat may talk ka, dapat may pay-in ka. Tama po ba? So, ang kagandahan rin dito is that hindi naman natin to gagawin ng mag-isa. May mga mentors tayo nag-guide and yung mga mentors natin dito, resultado na. Diba? Hindi yung parang before. Sobrang may resulta na. So, ngayon, nag-submit din po tayo sa mga mentors natin nung sinabi sa atin na Maybel, pumunta ka muna dito sa Manila. Ako po kasi from Iloilo ako eh. From Iloilo ako, so wala akong kakilala sa Manila. Nung sinabihan ako ni Mentor Peach, ni VP Aika, na ano muna kayo, pumunta kayo dito sa Manila, mag-training kayo 2 buwan. Alam niyo po ano yung sagot ko? Yes lang din ulit. Yes, mentor. So ito, kita niyo po ito, si Mentor Carmela, kilala niyo po ba? Mentor Carmela, Mustang na ngayon.
bustang achiever na ngayon, tama? Mentor Jello, oh, may first car na yan ngayon. Grabe. Yan yung itsura namin dati nung namumusakal pa lang kami. Grabe no, namumusakal pa lang kami niyan sa Yubel. Sinasabi lang sa amin dati nila Mentor Peach, nila Mentor Peach, nila Mentor Ikay, nila Mentor Teen. Diyan kaming galing. Ano yan? Training ground nyo yan. Diyan kayo gagaling. That time, di namin maintindihan talaga. Sabi namin, ganito ba talaga? Di ba? Kailangan ba talagang, expose mo yung sarili mo ng paulit-ulit? Kailangan ba talagang araw-araw kang mag-training? Kailangan ba talagang ganito lahat? Alam mo yon, minsan pag nasa process ka, tapos darating sa point na hirap ka na, tapos doon ka mapapatanong talaga, para ba talaga sa akin to? Tama ba? Para ba talaga sa akin to? Para ba talaga sa, kumbaga, para ba talaga ako sa I Am Worldwide? Mapapatanong ka talaga minsan eh. So ngayon, yun yung naging experience po namin, and true enough, mabuti na lang. Ngayon masasabi ko na mabuti na lang nakinig kami sa mga mentors namin. Mabuti na lang ini-expose namin yung sarili namin. Kasi pakatay po mentors exposure, yun po yung magpapalalim sa'yo sa business. Yun po yung magpapalalim sa'yo sa negosyo, sa I Am Worldwide. Lahat ng top earners, bago maging top earner yan, grabe yung exposure yan. So pag ikaw ngayon, tinatamad ka pa, dinadala mo pa yung sarili mo para pumunta sa office, meaning nun, malayo ka pa. Diba? Kasi if you want na talaga na magkaroon ka ng grabing resulta, exposure is the answer. Kailangan mo expose yung sarili mo sa MVP day. Kailangan andun ka sa lahat ng trainings. Kailangan andun ka sa IBP. Kailangan walang palya, nasa office ka muna lagi. Lalo na pag nasa Metro Manila ka. Kasi walang ibang sekreto eh. Kasi the moment, sabi nga ni Mentor TJ last time, sa isang training niya na tumatak sa akin, sabi niya, tayo as mentors, kami as mentors, or mga top earners natin, sabi niya, hindi natin goal na pahatawin lang kayo. Ganon. Hindi goal na pahatawin yung mga members or downlines. Hindi ganon. Yung goal dito is that yung goal natin as mentors or yung goal mo para sa sarili mo, dalhin mo yung sarili mo sa training. Kasi the moment na dalhin mo yung sarili mo sa training, maiintindihan mo yung negosyo. Hindi kasi goal natin na alam lang yung I Am Worldwide, alam lang paano yung gawin, kundi yung goal natin dito, maintindihan bakit ka nasa I Am Worldwide at bakit mo to gagawin. So, nung narinig ko yun, parang, grabe, yun nga yung secret. Kasi the moment na maintindihan mo bakit ka andito, yung how, yung paano, it will naturally appear. Kasi maraming instances kasi na kahit andyan na nakalatag na lahat ng how, nakalatag na lahat ng paano, babad na tayo sa mga ganong bagay, di ba? Nakalatag na yung how to, paano ka mag-hit ng ganito, may mga trainings tayo doon. Pero, di ba, hindi sapat na alam mo lang, iba pag naintindihan mo siya. Kasi pag naintindihan mo siya, yung how mo, it will naturally come out of you. Gets po ba? So, mangyayari yun pag babad ka. Pag expose ka. So, pag tayo po, OFWs tayo, dapat wala tayong ma-miss na trainings online. Pag tiga Metro Manila naman tayo, kailangan andyan ka lagi sa office. Pag OFW ka, sabi nga ni Pitch, di ba, pag uwi ka sa Pilipinas, ano ka muna, okay naman pag magbabakasyon ka, pero pag gusto mong maging successful ka sa IAM, i-focus mo muna. IAM worldwide ka. I-familiar kayo kay Mentor Claire? Umuwi yun from Italy before para lang mag-training. Ako po, from Iloilo po kami, pero every month, lumilipad kami Manila. Ngayong month pa lang, no October, 4 times, 5 days, 5 times ako nag-fly eh. So, yun yung commitment na dapat ibigay natin. So, training is lucky, totoo po yun, wala pong iba. So, yan po yung naging, naging experience namin. Everyday, umahataw, everyday, na-expose tayo, everyday, ginagawa natin yung business. And then, gabi, training, pagpatak ng alas 7, nasa office na, hanggang madaling araw na yun. Ganon yung naging training namin. So, if ikaw gusto mo talagang magkaroon ka ng massive result, dapat ngayon, hindi ka lang nakadepend sa online lang. Dapat nagagawa mo yung business both offline and online. Agree po ba tayo? Kasi alam ko naman, yung pandemic, yun yung way sa atin para maging open tayo sa online. Para maging, magkaroon tayo ng wider reach.
Pero baka, mentor, sobrang makomportable ka na dyan. Na andyan ka na lang nakaupo sa Zoom the whole day. Di ba? Kailangan mo ring lumabas. Kasi if gusto mo talagang maging mandirigma ka, di ba? Kasi lahat ng mga top earners, mga mandirigma yun eh. Hindi yun mga pabebe. Di ba, Mentor Ika? Hindi pabebe yung mga top earners. Babad yun. Babad yun both online and offline. So if ikaw gusto mo magkaroon ka ng same results sa kanila, ibig sabihin, kailangan rin na kaya mo rin gawin yung mga nagawa nila. So ito po, since tayo ay talagang proven and tested din, tried and tried din tayo, 'di ba, sa offline or online, kahit saan mo kami ilagay. Kayang-kaya po gawin yung I Am Worldwide. So ganun din po dapat yung goal natin. Ayan po yung mga naging training ground po natin kung bakit nga ba tayo andito right now. So bago ko po to ipakita, no, and i-share din sa inyo yung sa paano natin na-hit yung Diamond Rank right now, yun yung ano ko, gusto ko ma-emphasize na malaking factor talaga yung training. Training is the key to success. Never talaga dapat mawala sa sistema natin yun. Pakatay po, training. Never po talaga mawala. Hindi po dapat tayo mabagot, hindi ka dapat maboard, hindi ka dapat dumating sa point na minsan talaga mapapaisip ka eh. Pero dapat i-correct mo yung sarili mo agad. The moment na sabihin mo ay training na lang ng training palagi. 'Di ba? Hindi, kasi part talaga 'yun. Kailangan talaga palagi exposed ka. Parang ano lang 'yan, parang gospel lang 'yan. 'Di ba? Kailangan nare-renew ka every day. Just 1 hour of your time, every 8 p.m., kailangan mag-training ka lagi. Kailangan yun yung exposure na kailangan mo. Okay? Kasi doon ka talaga lalalim. And hindi lang training, kundi implementing din. Mag-take action ka. So, akala kasi natin minsan sobrang busy natin, sobrang, sobrang loaded natin. Pero if you take a look at your activities and yourself, ang dami pa pala nating time. Ang dami pala nating extra time na hindi lang natin na-assess. So, mamaya, isi-share ko sa inyo yan kung paano. So, ito yung mga naging results natin sa I Am Worldwide. Um, uh, hindi to updated. Hindi ko na include yung other months, no? So, 231,000 May, June, 207,000. Ayan po yung latest income natin. This 2023. Yan po, 'di ba? Last July po, kumita po tayo ng 435,945. And hindi ko din to na-update from September 26 to October 9. Kumita po tayo ng 560,000 in just 2 weeks time. Grabe, no? Grabe yung mabibigay ni I Am Worldwide, that is more than 1 million. Magkano yan? I-compute nga natin mga mens. Hindi pa po yan updated. So, 560,100 plus 435,945. In 2 months time, kumita po tayo ng 996,000. Okay ba? Grabe, hindi ko na-imagine yan dati, di ba? Plus natin yung previous natin. For June, 207,820. And for May, 231,000. Kulang pa to kasi wala yung August. So, meron tayong 1.4 million pesos in just few months time. So, wala pa yung August yan. So, papalo po yan ng 1.6. So, around 2M din, no? Grabe. Around 2M in just May, June, July, August, September, October, November. 6 months time. Not bad. Wow, di ba? Amazing. So, yan po. Yan po yung pwedeng mabigay sa atin ni I Am Worldwide. Dati, ano lang din ako, nakikinig lang din ako sa mga mentor. Sabi ko, sana ako na yung next, di ba? Dapat ako na yung next. Hindi sana, dapat ako na yung next. 1,434,865. Yan po, yung income po natin. In 6 months time, wala pa po dyan yung August. May na-miss pa po ako mga months. So, minimum po 1.6 million po tayo. So, yun po yung goal natin. Dapat next. Dapat ako na yung next. So, dito ko na-realize na talagang hindi joke yung I Am Worldwide. Kasi po, imagine mo yan. Ako personally, I've been in I Am Worldwide for the past kaka 6 years ko last August.
And ang dami rin po akong nilakbay, ang dami po akong sinubukan. Pero dito ko na-realize na ito talaga, wala nang iba. Ang dami kong mga business na nilakbay, ang dami kong businesses na tinry. Alam ng mga ibang mga mentors yan. Pero dito ko na-realize na if you want to have long-term income na magiging passive sa future, walang ibang sagot, I am worldwide lang talaga. Yung kaya mong kitain sa labas ng 2 million, 3 million, di ba na hirap ka pa, na hindi pa yun buo sa'yo, dito mo yan makukuha sa I am worldwide. 'Di ba? So, yan po yung mga naging results po natin, mga mentors, no? And aside from that, nakapag-travel rin po tayo. 3 travels po tayo since nung nag-ano po tayo, sunod-sunod, July, Hong Kong. July po Hong Kong po yun, di ba? August, Hong Kong. October, itong Taiwan po natin. And this coming November po, Singapore. Grabe. So, nag-travel din po ako sa iba't ibang lugar last year din. Pero sariling out of my own expense po yun. Pero ang kagandahan doon, I am worldwide din po yun na income nang galing. So, hindi ko rin po na-imagine kasi imagine mo na lang in just 1 year from November last year and ngayon, nakapag-travel po tayo to 7 countries. Sa Asia pa lang. Doon pa lang nag-start. Pero 7 na yun. And hindi po yun para mag-work, hindi po pag mag-ano yun, kundi para magliwaliw. Grabe po mga mens, di ba? Eh, imagine mo yun, para magliwaliw, para mag, doon ako nagtotalk, doon ako nagla-laptop. Laptop is life. So, ito rin po, aside from that, aside sa income, aside sa travel, ito po yung cars na nakuha natin sa I Am Worldwide. So, at the age of 18, nakuha po natin yung Nissan Almera po natin. And at the age of 22 years old po, tayo po yung only na Camaro Achiever po sa I Am Worldwide. So yun po yung ating results right now. 22 years old po tayo. And yung pinaka-latest po natin na result dito is yung ating 1.8 million na incentive po sa I Am Worldwide. So ito po, pakita ko sa inyo. First, hindi ko pa ito po napakita sa iba. First time pa lang po ito. Ayan. Nakita po ba? Yan po. Yung incentive ng I Am Worldwide na 1.8 million. Grabe. So, eto po, kahapon po, inasikaso ko yan kahapon. And malapit na lang po yung release niya next week na po. So, ito po yung bagong, kumbaga, ano po, pick up po for me and my parents. So, right now, hawak ko po lahat ng sasakyan ko. Andiyan pa po sa akin yung first car ko, yung Camaro ko po. And by God's grace, nasusustain lahat yan because of I Am Worldwide. 'Di ba? So, imagine mo, meron po tayong brand new ulit na pick up para sa family naman po natin, para sa sarili po natin and sa family po natin. So, ayan mentors, no? Yan yung mga ano natin, yung mga ano natin, kumbaga, results po natin because of the business. So ngayon, I know gustong-gusto niyo na rin malaman, Mentor Mabel, paano niyo nagagawa 'yun? Ano yung sekreto, ano yung formula. Actually po, this is an open secret and alam kong alam niyo na rin kung ano yung sasabihin ko next. Pero wala na po talagang iba eh. Iba, ano po yung formula natin dito kung paano nga ba natin to mahihit lahat-lahat ng to? Rank up po talaga. Pakatay po rank up sa baba. Rank up po yung sikreto sa lahat ng mga gusto nating ma-achieve. If you want na makapag-achieve tayo ng incentive, rank up. If gusto natin makapag-achieve tayo ng travel, rank up po yung sagot. If gusto natin makapag-achieve, 'di ba, ng millions natin ng mas mabilis, rank up po. Kasi the moment na i-goal mo yung rank up, yun yung magbibigay sa'yo ng momentum. Yun yung magbibigay sa'yo ng momentum, yun yung magbibigay sa'yo ng direksyon. Okay? So ngayon po, gusto ko lang sabihin sa inyo, ito i-share ko lang din. And I believe na-share din last time to ni Mens Crizel, no? Ayan, na-share din last time to ni Mens Crizel sa atin. Pero same lang din kami kasi. Kasi si Mentor Pitch naman yung nag-guide sa aming dalawa. So this 2023, we decided to align ourselves. And dito ko talaga na-prove talaga sa sarili ko na the moment talaga na i-align mo lang yung self mo, lahat-lahat kay I Am Worldwide, nakafocus ka lang, at dagdagan mo ng aggressiveness. Pakatay po, aggressiveness, gigil. Kasi alam ko marami dito, matagal na din, marami dito,
matagal na rin, di ba? May mga pioneers din tayo dito. Pero yung na-ignite talaga kasi sa amin, lalo na sa amin ni Mentor Crizel, yun yung direct mentor ko, which is also our Diamond Elite Executive sa IM Worldwide. Grabe po yung naging gigil namin sa IM World, sa kung paano namin nahatawin to. So, this 2023, talagang una-una, hindi pa talaga fully nag-submit sa mga mentors, ganun. Ayan, nagpagawa po kami ng hub namin dito sa Iloilo, and nag-decide ho kami mag-align ng sarili namin. Kinausap namin si Mentor Pitch, sabi namin, Mens, gusto talaga namin maging diamond, gusto namin na mag-focus sa IM Worldwide, labas sa mga extracurricular activities namin, and nag-decide po kami na i-align yung sarili namin. So imagine mo, from January, February, palagi kami nagmi-meet up kay Mentor Peach. Ay sabi, Mes, ano lang, sinasamahan niya lang kaming kumain. Ayan, imagine mo, January yan. O, umiyak pa kami yan kay Mentor Peach. Sabi namin, Mentor Peach, ito yung mga lahat ng mga pinagdadaanan namin. Gano'n, yung mga drama-drama pa kami. O, January 17 yan, tandaan niyo po yung mga times mentors ha. Pero hindi pa kami gigil niyan. Andiyan lang kami sa IM Worldwide. Normal lang, kumbaga may team na, kumikita, pero walang aggressiveness, walang gigil. 'Di ba? Maraming ganun eh. Maraming pareho ko rin. Alam ko makaka-relate yung iba dito na mga mentors na andyan ka, matagal ka na rin, kagaya ko. Kumikita na, may passive income na. 'Di ba? Pero hindi natin nakukuha yung talagang gusto natin, di ba? Lalo na sa rank up. Nakaka-relate ba? So, ganun kami. Yun yung situation namin during that time. So, January 17, connecting lang kami, nagko-connect lang kami kay Mentor Peach. Ayan, no? And then, next naman, every month yan. Every month na nagpapa-Manila kami, nagbi-meet lang siya sa amin. So, February, ayan, eto sa house ni Mentor Ikay, nung ISO, yan, sobrang grabe. Mentor Ikay, yun yung mga inspiration talaga namin sa business. Ayan, sa bahay. Then, after nito, minute ni Mentor Pitch yung team. So, yun. So, hindi pa rin kami decided that time. Nagmi-meet lang kami sa mentor natin. Pero alam mo yung, andyan lang kami, present lang kami. Pero again, kulang yung gigil. Kasi dati, hindi ko na-identify, mens. Ano ba yung kulang? Andito naman kami. Present naman kami. Ginagawa naman namin yung I am. Ganito, ganyan. Nagtitraining naman kami. Pero bakit hindi pa rin namin nakukuha? And little did I know, yung kulang pala, personally, in my own experience, yung sobrang gigil na this time around, patay kung patay, hindi ka talaga papayag na hindi. Ganong mindset. So, during those months kasi, hindi ko na-unlock yun eh. Hindi namin nakukuha yun. Alam mo yun? Hindi nakukuha. Andyan lang, parang passive lang. Parang stoic lang. Ganun lang. So, hindi siya bumabadya pa. Or, hindi namin siya um, ina-activate. Yun. So, dumating sa point na sabi ko, Mens, meeting tayo. Ano kasi, sabi ni Mentor Peach, ano muna ha, hindi ako makapag-meet muna sa inyo. So, parang doon ako natakot. Sabi ko, bakit? Bakit hindi ka makapag-meet? Ayan, syempre, may mga kailangan gawin, may mga priorities. So, sabi namin, sige, Benz, meeting mo muna kami bago ka umalis. So, nung meeting kami ni Mentor Peach, that was May 2023. So since, yung parang alam mo yun, parang nakampante kami na, mamimit naman namin sa Mentor Pitch anytime, every month eh. So nung nagsabi na siya ng ganun, yun na yung parang naging trigger namin. Yun yung naging trigger namin, hala, kailangan ng gumalaw. Dapat hindi natin pwede sayangin yung mentor na naniniwala sa atin. Diba? Hindi natin pwedeng sayangin yung oras nito. Habang naniniwala sa atin to, kailangan ma-prove natin. Ganun. So doon yung naging trigger ko, yun yung nag-activate sa amin para gumalaw. So imagine yung mentor, ito, ano to bawal i-screenshot. Okay, bawal i-screenshot for your eyes only. Para nyo lang malaman, nung mag-rank up kami, bago po kami mag-rank up into Diamond, into Emerald, literal po, from scratch po talaga kami, from zero. From zero talaga. Kasi sa kabila, established na, pero yung kabilang side namin, wala kaming leaders. Okay, wala kaming leaders. So, sino dito yung palagi niyang sinasabi, wala kasi akong kabila. Kaya, ganun. Wala kasi akong kabila. Yung isang side ko sumasabog, pero yung kabila ko umabol pa. Di ba? May ganun. May ganun palagi tayo. Pilay. Ganun din kami.
Ganun din kami, pilay din, wala rin. Zero. Kumbaga, in-establish talaga yung kabila. O, pag ikaw wala ka talagang left and right, o unahin mo, mag-build ka. Diba? So, yung mindset natin dito, wala akong kabila, pilay ako, ganito, ganyan. O, so, ang nangyari, sinasaside namin yung ganong mindset, yung ganong excuse. Sabi namin, hanggang kailan natin sasabihin to sa sarili natin na wala tayong kabila, di ba? Hanggang kailan natin magiging excuse yan kung bakit hindi tayo makapag-hit ng rank. Tama? So, mga mens, ano no, disclaimer, hindi ako dito nag-ano ha, kumbaga, from my personal experience lang to ha. So, baka yung iba mabigla, ma-culture shock, ma-offend. Bahala kayo. Kasi, eto, goal ko lang naman dito kung paano lang namin talaga ginawa. No? And pag ikaw, kumbaga, matamaan ka or what, para din sa atin yan. Clear po? So, going back, ito yung ginawa sa amin ni Mentor Pitch. Oh, okay, Maybell. Ito yung kailangan nyo. Goals nyo, mag-massive DR kayo. O, sabi niya, eto dapat mag-training kayo. Imagine nyo yan, how to invite. Yung mga how to invite, tinuturo ulit sa amin. Yung mga basic, kasi basic lang naman talaga yung kailangan eh. 'Di ba? Rank up, kailangan pa rank up ng maliliit yung mga packages. Tapos daily, kailangan may talk ka, may closing, maging active ka sa Facebook, magpa-sales report kayo, may personal profile, quotes, lahat-lahat ng mga basics na kailangan. 'Di ba? Tapos pinalista sa amin ni Mentor Peach yung RQV namin, o 'di ba? Imagine mo pinag-goal niya kami, binigyan niya lang kami ng timeline. Kasi yung mindset ko that time, ayaw ko kasing sayangin yung tao, yung oras ng taong nag-mentor sa akin eh. Hindi pwede. 'Di ba? Kasi alam kong importante yung oras. So ito, timeline May, massive DRs, June, Emerald, July, Diamond. Na-late po kami dyan sa goal na yan. Na-late po kami ng 1 month. Okay? So imagine nyo na lang yung RQV namin. Kita nyo po, yung RQV namin, nakikita po ba? Yung RQV namin sa kabilang side, 20,000, 38,000, 36,000, 23,000, 37,000, 33,000. Sa side yan nila Mentor and Car. 'Di ba? So, nung na-unlock talaga yung rank up mindset, imagine nyo po sa right side namin, ilan po yan? 2,800, 400, 2,300. Kakarampot, di ba? Sobrang liit, di ba? Kita nyo po? Meaning talaga wala talagang buhay sa side na yan. O, yung kabila ko, 400, 600, 1,000. Imagine mo yun, isang silver. O, 6 na copper, isang gold. Nakikita niyo po ba mga mens? Naiintindihan? For Eagles and MVP. So yan yung, dyan kami nag-start. Dyan kami nag-start. Walang iba. Dyan kami nag-start. So nung nakita namin yan, pinasulat sa amin ng mentor pitch, nahiya kami. Sabi namin, shock, nakakahiya. Ganyan yung RQV, sabi namin. O, sabi niya, mag-focus kayo. O, kailangan, mag-focus kayo. Kailangan mag-start kayo, mag-DR kayo massive. Yung mindset na yun, ang good thing po doon yung mindset na yun din po yung na-impart namin. Okay, yun din po yung na-impart namin sa downlines namin, lalo na kila Mentor and Car, na continuous na yung rank up, walang inaantay na promo, walang inaantay na anything, basta dapat may rank up. Kailangan may rank up, meron dapat may nagra-rank up every month. So right now po, ever since nung pumatak po yung July, wala na pong month na hindi po mababa ng 100,000 minimum RQV yung kabilang side namin. Yung kabilang side naman namin, yun yung mahabol, nag-i-establish na maintain na yung minimum ruby rank, emerald rank, until na maging normal na yung diamond na pay rank sa kabila. Kasi sa kabila po namin, normal na siya. Okay? So ngayon po, if nakikita nyo, yan po yung start namin. Unfiltered po yan na start. Okay, so pag ikaw ngayon may leaders ka pa dyan sa kabila na hindi lang gumagalaw at kailangan lang na-activate, naku, mas kaya mo. Kasi sa amin talaga, wala talaga eh. Wala talaga during that time. Meron lang kami, 4 lang kami dito na nasa bahay, yun lang. Okay? So ngayon po, yun yung ginawa namin. Nag-goal po kami, yun yung unang nag-diamond si Mentor Crizel. Nag-diamond po siya. And yan po yung naging goal lang talaga namin, 10 DRs every month, project rank up,
yung 6 digits income, and kung ano po yung DR niya, ganun din po yung DRs ko. Okay? So, nang nangyari po, every goal po naman every month, 10. Actually, yung pinapahit sa amin na DRs is 30. Okay, regardless of package, regardless pag product man siya, or opportunity man siya, war man siya, or galing man siya sa online, etc. Kailangan may DRs ka. Di ba? So, andito din yung mga malulupit din, di ba? Na mga nag-online din sa inyo, sa Team Eagles. Ayan, si Mentor Lay, mga DR Master yung mga yan, mga idol po namin na nag-start din kami, di ba? At marami pang iba. So, kailangan maging creative ka or maging resourceful ka paano ka magkaroon ng maraming DRs. Kasi kailangan lang talaga goal natin, bunot ka ng bunot ng bunot. Di ba? And duplicate natin sila effectively. So, July 2023, nag-rank up po tayo ng Emerald. So I believe ito yung isa sa mga main na mataas na rank after pandemic. Kasi halos lahat, di ba, parang natigil yung masyado yung sa rank, pag-rank up, and walang nag-rank up for higher, di ba? So after, matagal na yung last diamond nung pandemic pa, mga around 1 to 2 years ago pa. And dito that time, nag-hit na po kami ng diamond rank. Okay? Nag-hit kami ng diamond rank, hindi po kami naging successful that time. Nag-fall naman po tayo sa emerald. Okay? So, not bad na rin. And because of this, consistent na po tayong nagtatap, hindi lang po tayo, kundi pati na rin yung mga downlines natin at yung mga members po natin. And hindi lang din po tayo nakapag-hit ng mga travel incentive, kundi pati na rin yung sa team natin. 'Di ba? So, ngayon, ang nangyari po, last August 2023, si Mentor Crizel po, nag-diamond. Grabe. Di ba? So talagang pinaglaban po namin yan. Sino po dito nakakinig ng story ni Mentor Crizel? Paka-type me sa baba. Pag na, di ba, nag-share siya last time? Yun po yung story niya, hindi ko na po i-share yun. Pero nakita nyo naman kung paano po namin nilaban yun. Alam mo yung nagdrama na, lahat-lahat na, di ba? Nagdrama na and everything. And parang imposible na talaga kasi ilang araw na lang, pero nagawa pa rin whatever it takes. So doon talaga lumalabas yung part na whatever it takes mindset. Kung gusto mo talaga at wala kang excuses, magagawa mo talaga. 'Di ba? Doon talaga. So nung nakuha ni Ms. Crizel yan, syempre naka-line up agad ako. Sabi ko, mentor and card, dapat tatlo kami sabay eh. Kaya lang hindi kaya. So, September 2023, right after, 1 month after, nag-rank up po tayo ng Diamond. Hindi lang po ako, kundi pati na rin yung isa sa mga team natin, power leaders natin, si Mentor Edgar. So, dalawa po tayo, nakapag-create po tayo under Team Kainos po. We have 3 diamonds in just 2 months time. Baka tayo po ay I am next, di ba? So, pag kaya po, di ba natin, alam ko po, kayang-kaya ng Eagles yan. 'Di ba? Kayang-kaya 'yan. So, yan yung nangyari po sa amin. And alam niyo po ba, mentors, nung nag-ano kami, nung nag-project kami, kasi ito talagang sabi namin, i-work out natin to 3 months. 'Di ba? 3 months, kailangan natin na pagka ina-deliver natin to, once makuha natin to, magiging tuloy-tuloy na to. 'Di ba? So, imagine mo, hindi pa kami nakahinga sa unang rank up agad. Oh. Ang maganda po dyan, ang daming nag-level up. So, ito po, nung nag-rank up po tayo ng Diamond, si Mentor Crizel kasi kumbaga, talagang last minute na hinabol lahat-lahat na walang tulog talaga. 'Di ba? Pero, yung sa amin po, dito po nakapag-prepare pa kami. May mga leaders na naka-ready din, pero mga bago lahat ng mga yon. And dito po, talagang na-emphasize lang po talaga dito yung teamwork at unity. Okay? Kumbaga, lahat going towards one goal na kailangan yung pagra-rank up, hindi po siya para sa mentor. Hindi po siya para sa amin lang, para sa pangalan lang namin. Instead, yung rank up is para yan sa team na dinadala. Para yan sa team na dinadala. Yun po yung symbol ng rank up. Kasi the moment din na mag-rank up ka, 'di ba? Paano maging possible yung diamond? Magiging possible 'yan pag marami kang ruby, pag meron kang sapphire. So pag pinapahit ka ng mentor mo na mag-rank up ka ng sapphire, mag-rank up ka ng ng ruby, hindi yun para sa kanya. Para yun sa'yo. Para yun sa'yo, para mag-level up ka. Kasi kahit humindi ka pa sa mentor mo, marami pong oo sa kanya.
Nagigets? Marami pa po yung pwedeng ibang i-project. Kasi maling mindset po, yung sabihin natin, ay kaya yan nagpaparank up kasi para mag-rank up siya. Automatically, maling mindset po yun. Okay? So once maintindihan mo na the moment na yung rank up mo, contribution yan para maiangat mo yung buong team mo. Yun yung pinaka-role nun. Are you following? Gets po ba? So, yun yung naging mindset na na-inculcate sa buong team namin. Kaya po namin na-hit yung Diamond Rank. Ano po yung naging activities namin? Sa kabilang side ko po kasi, given po eh. 'Di ba? Given, andyan, may leaders. Si Mentor Car, may leader na. Okay? Yung kabilang side ko, mga bago. 2 months old pa lang, 3 months old pa lang. 'Di ba? Ako po, para po makuha ko sila as my DRs, online po galing yun. Online galing yun. 'Di ba? Galing po yun sa online. Pero, para sila mag-rank up at mag-sapphire, wala po. Lahat po yun, galing po yun sa warm market nila. Okay? Alam niyo po ba sa team namin, kami lang po yung pwedeng mag-online. Kami pa lang po yung pwedeng mag-ads or mag-online. The rest po talagang warm market yun. Kasi doon namin sila pinapa-flow. Okay? So regardless, ano man yung pamamaraan mo, offline man yan, online man yan, ads man yan, regardless, prospecting yan, tama yan. Okay? Mabuti nga yan, nag innovate ka pag mag-online ka. Pero, kailangan mo maintindihan pa rin yung pattern, yung flow. Lahat ng mga dapat na mag-join sa'yo, dapat mapa-flow po natin yan. So yun, lahat ng mga nag-sapphire, like for example, sa akin, yung 4 na sapphire ko, yung isa, share ko lang sa inyo, yung isang, kailangan kasi may mapakumit ka lang eh, may mapakumit ka lang na lalaban kasama mo. Di ba? Kailangan rin mapakumit ka na lalaban kasama mo. And hindi lang dapat kakarampot yung magko-commit sa'yo. Example, sa akin po, 7 yung nag-commit sa akin, marami nag-back out. O 4 lang yung nag-commit. Sakto, 4 lang din yung kailangan para mag-diamond ka. Tama po ba? So yung isa, nag-sapphire yun, si Tita Haya, lahat yun, warm market niya lang. Okay? Mga warm market nila yun. Talagang pinigalang talaga. Okay? So yan po yung nangyari, bakit po tayo nag-rank up. And right now, at this moment, yung goal naman po namin sa team namin is that ma-maintain na yung pay rank naman for diamond. Okay? So yung overall 3 months results natin, ayan po yung natin, hindi po ito updated. And ito yung shinare ko sa inyo kanina and mga achievers po sa team natin. Okay? So ito po yung mga naging sales po natin. Ayan po yung mga teams po natin na kumikita dito sa business natin. Ito po yung naging total sales po ng team natin. And 12 million last July, 10 million last August, 18 million last September. And overall results from 2 years of building, 2 years po na pagbibuild namin ng tuloy-tuloy for Team Kainos. We have 64 elite executives. We have 3 diamonds in 2 months' time. We have 12 rubies, 3 emeralds, and 46 na sapphires, 6 car achievers, and 2 po na sports car achiever. Okay? So, yan po yung mga naging overall results po ng team natin sa Team Kainos. And right now, dito na rin po ako mag-end bago po tayo matapos. I-summarize ko na lang po lahat ng mga sasabihin ko. Okay? Isa-summarize ko. I will be ending with this. Okay? So, dito po sa business natin, sa I Am Worldwide, ito yung gusto kong i-share. Kailangan po natin ng discipline. Pakatay po discipline. Okay? Ayan. Pakatay po natin discipline. Okay, ito po yung iiwan ko sa atin. How you do one thing is how you do everything. Mas importante po yung mga bagay, yung magde-define po sa atin, yung mga ginagawa po natin, yung habits po natin. Yung, kung ano yung ginagawa mo the moment na walang tumitingin sa'yo. Di ba? Kung ano ba yung activities mo pag walang nagbabantay sa'yo. Yun yung magde-define sa atin. Agree po ba kayo? Because kung paano mo gagawin ng isang bagay, hindi, eto po personal, again, personal mindset ko lang to. Personal principles in life ko to na baka makatulong sa inyo. Pero I'm not imposing this on anyone. But
very important kasi sa akin yung excellence. Very important sa akin yun. Yung personality po kasi, more on ano po ako, CD po ako, yung personality ko. So very important sa akin yung excellence. Hindi papasa sa akin yung okay lang. Paggagawa ng isang bagay, hindi pwede yung okay lang. Hindi pwede yung basta magawa lang. Hindi pwede yun. Kailangan, pag gagawin mo yung isang bagay, dapat standard siya. Dapat maganda siya. Dapat the best siya. Nagigets? Pero, hindi siya dapat maging limit din para tumagal ka. What do I mean by that? Kailangan balance. Kumbaga, kailangan na maging best mo siya at the moment, pero pwede pa siya mag-improve. Kasi yung iba, gusto nila yung super ganda na, pero hindi nakakagalaw, napaparalyze naman. Hindi ganun. Kailangan continuously improving ka at dapat ikaw mismo na everything na gagawin mo, dapat convince ka na yan yung best mo. Okay? Ginawa ba yung best mo sa pag-host? Ginawa ba yung best mo sa pagpe-present? Or okay lang? Okay lang sa'yo na okay lang. Diba? Everyday ba, minimake sure mo ba na ginagawa mo yung best mo? Kasi hindi pwede, like sa akin personally, hindi ako pwedeng matulog. Hindi ako pwedeng matulog na yung rate ko sa sarili ko is okay lang. Hindi pwede yun. Hindi pwede sa akin yun. Kailangan ginawa ko yung best ko for today. So pag yung best mo for today is mag-rest ka, 'di ba? Kasi kailangan mo yun. Yan yung best mo. Good job. You did your best. Okay? Pag yung best mo for today, magkumausap ka sa 10 tao, 'di ba? Para mahabol mo yung rank mo, then yan yung best mo. Pag yung best mo for today, mag-planning ka at nagawa mo yun, yan yung best mo. Nagigets po ba? So, kailangan palagi, before you sleep at night, kailangan ma-convince mo at masabi mo sa sarili mo na ginawa ko yung best ko ngayong araw. Because again, how you do one thing is how you do everything. Kailangan talaga. Kahit minsan kasi pag sanay tayo sa hayaan mo na, bahala na, okay na yan. Yun yung pinaka-hate ko talaga. Yun, kumbaga, pag tatanungin mo kung ano yung hate ko, yun. Yun. As in, hate na hate ko yun. So, sa mga, like, mga mentors na, like, inahandle ko, lalo na yung mga core ko, hindi pwede talaga, bawal talaga yung okay lang. So, palagi ko tinatanong, oh, okay na ba yan? Best mo na ba yan? Diba? Kasi pag sasagot siya, okay, sige, tatanggapin natin, okay lang. Diba? Pero pag hindi pa, kailangan mag-adjust. Nagagets po? So, para sa amin, nung nag-rank up po si Men's Crizel, kailangan best and whatever it takes. Pag rank up, kailangan whatever it takes. Kasi dumating sa point na, Mabes, so sabi ko, Mens, ito na yung best ko eh. O ginagawa ko naman yung best ko. O sabi niya, Mabes, kung yan yung best mo ngayon, di ba? Sure ako hindi ka magda-diamond next month. So ngayon, yung kailangan mo para mag-rank up ka, not just your best, but whatever it takes. Pag mag-rank up ka. So, doon nag-switch yung mindset natin na kailangan talaga na gawin natin lagi minimum best and whatever it takes natin para ma-hit ng goal natin. Kailangan mong panggigilan. Kasi sa totoo lang talaga, wala namang sekreto eh. Andyan na lahat eh. Andyan na lahat. It's a matter of mag-decide ka kung kailan mo ba talaga kukunin yun. Kasi the moment na mag-decide ka kung kailan mo ba talaga kukunin yun, maniwala kayo sa akin, the universe will align for you. Lahat ng resources na kailangan nyo, mag-a-align para sa'yo. Wala kang choice. Kasi the moment na tapos mo na yun sa utak mo, the moment na tapos mo na yun sa utak mo, it will happen. It will happen, whatever it takes. Okay, ayan, public victory comes from private discipline. And when the time is right, the Lord will make it happen. Alam niyo ba dati, nagiging excuse ko to eh. May excuse ako na God's perfect time, di ba? God's perfect time. Which is true yun. Meron talagang perfect timing sa lahat ng bagay. Pero, meron akong concept na gustong iwan sa inyo. Alam niyo po ba, 'di ba, sa world natin, sa mundo natin, itong physical world na to, merong past, merong present, merong future. Tama ba? Linear yung time natin, linear. Ganito siya. Linear siya. Pero, when it comes to spiritual world, spiritual, kay Lord, sa timeline ng Diyos, yung oras po, hindi po siya linear. Alam niyo po ba kung ano yung oras? Ano yung itsura ng oras? Circular po siya. Okay? Ganito po siya.
Yung past, present, future, they coexist together. Okay, pakinggan niyo po ako ha. Nagko-coexist po yung past, present, and future. Ganito po yung itsura niya. So, pwede dito yung past, pwede dito yung present, pwede dito yung future, and etc. Nagko-coexist yan. So, ngayon, alam mo ba, nasa spiritual world, di ba? Since nagko-coexist siya, ibig sabihin, the moment na matapos mo yung isang bagay, matapos mo sa utak mo, kasi yung creator ka eh, si God ka. Si God ka in human form, di ba? Lahat tayo, si Lord tayo, in human form. Andito yung spirit ni Lord sa atin. So the moment na matapos mo yan, mag-believe ka at tapos mo na yan, in spirit, di ba? Naniwala ka by faith na makukuha mo yan. Nasa kamay mo na kung kailan yun. Nasa kamay mo na kung kailan yun. At kung kailan ka magde-decide na kailan mo kukunin, yan yung perfect time ni Lord para sa'yo. Yung God's perfect time, nakadepend yun kung kailan ka magde-decide. And nung na-realize ko po yan, sobrang grabe yung naging breakthrough namin, yung naging revelation sa amin. Kasi minsan yung God's perfect time nagiging excuse natin eh. Pero little did we know na si Lord pala nakaantay lang sa'yo. The moment na meron kang revelation, the moment kasi maging thought mo lang yan, maisip natin yun, maging desire natin, hindi naman ibibigay yun sa'yo pag hindi yan para sa'yo in the first place eh. Hindi ibibigay yan sa'yo, hindi yan magiging seed, hindi yan lalabas sa utak mo pag hindi yan para sa'yo. Ibig sabihin, sa'yo na yan. Binigay na yan sa'yo, tapos na yan. So pag binigay yan sa'yo, ibibigay yan sa'yo as seed. Ibibigay yan sa'yo as tanim. So ikaw, binigay yun as tanim, naging thought mo yun, naging desire mo yun, kukunin mo yun. Pangahawakan mo yun. So once pangahawakan mo yun, kailangan mo yan diligan. Kailangan mo yan buhusan ng faith. Kailangan mo yun paniwalaan na pwedeng mangyari yun sa'yo. So the moment na aalagaan mo yan at magkaroon ka ng faith, i-build up mo yung faith. Paano mo i-build up yung faith mo? Faith comes from hearing. Hearing. Hearing comes from the word. Diba? Nag-preaching na tayo dito, no? Word. Ano yung word? Word ni Lord. Word ng mentors. Word ng success story. Ganyan mo, mafe-feed yung faith mo. So the moment na may nag-share sa'yo na diamond, may nag-share sa'yo na success story, yun yung mag-feed sa faith mo. Dapat hindi inggit yung mag-feed dyan. Hindi dapat inggit, hindi jealousy, hindi pride. Dapat faith. Yung galing sa iba, dapat ma-convert mo yan into faith para yun yung maging fertilizer sa seed na meron ka dito. Para pag ito, di ba? Pag ito, lumalim na yung roots ng seed na yan, yung magiging resulta niyan is magkakaroon ka ng decision. Magkakaroon ka ng decision kasi lumalim na yung seed, na taniman na siya, nagkaroon na siya ng faith, lalalim yan. At darating sa point na magiging convinced ka na pwede siya mangyari sa'yo. Na mangyayari siya sa'yo at posible siya. So the moment, mentors, na na-convince mo na yung sarili mo na kaya siya, posible siya, mangyayari siya, alam niyo po ano yung next? Ikaw na lang yung magdi-decide. Magdi-decide ka na lang kailan. Kasi tapos na siya sa spiritual world. Tapos na siya. Ito yung goal mo, mag-diamond ka, makuha mo yung 10 million mo, kunin mo. O, yung ano na yun, yung appointed time na yan, yung perfect time na yan, nakadepende kung kailan mo isiset. Diba? So the moment na ano mo na, nag-solid na yung mindset mo na magda-diamond ka na, kailan? Kasi the moment na maset mo na kailan? December ba? Ngayon November ba? January ba? Then yan yung perfect time para sa'yo. Yan, tama, Mentor Ikay, seed faith decision. So kami po, ang nangyari, sabi namin, Mens, okay, eto na yung time natin. Kailangan na natin tong i-hit. Okay? So nung nagawa na po namin, nung naging decided na kami, the moment na mag-decide ka kung kailan mo siyang gustong i-hit whatever it takes, bibigyan ka ni Lord ng favor. Alam mo yun, si Lord na magbibigay ng favor, si Lord na magbibigay ng lahat ng resources na kakailanganin mo.
bago yung hindi kasi nauuna yung how eh. Nauuna kasi muna yung decide. Kasi yung iba, nag-stop sa pag-rank up kasi paano ko gagawin? Saan ako kuha ng prospect? Saan yung ganito? Hindi kasi nauuna yun. Nauna kasi muna, yung maniwala ka muna. Hindi nauuna yung desire hindi nauuna yung how sa desire. Nauuna muna yung mag-seed ka, mag-faith ka, mag-decide ka. After nun is yung how. Gets? Kasi yung mali ng iba, inuuna muna nila paano. Planning tayo, paano natin gagawin. Hindi siya mag-work. Hindi mag-work yung planning mo pag hindi pa buo sa isip mo at sa mind mo na mangyayari siya sa'yo. Nagigets po? So, hindi pwede na mauna yung paano, mauna yung how, bago ka mag-decide. Mag-decide ka muna. Yun yung sekreto. Mag-decide ka muna. So, example, yung goal kay Mentor Ikay, Blue Diamond. Deserve the Mentor Ikay mag-Blue Diamond. Diba? So, sa Blue Diamond na yun, kailangan mo, diba, mag-rise up tayo. Okay? Yung mga diamonds, lalo yung mga DRs ni Mentor Ikay, diba? Para sa Team Eagles. Tama po ba? So, again, hindi siya how yung una. Decide muna. Tsaka yung how. So, for example, December, para mag-rank up, o kailangan mag-unite, kailangan i-visualize, o kailangan mag-unite, mag-collaborate, lahat-lahat for that goal. So, yung December, pag yun yung nakaset, yun yung perfect timing ni Lord para sa'yo. Nagigets? So, yun lang po. Kumbaga, kasi maraming nagtatanong sa amin lagi, paano nyo ginagawa? Paano nyo ganito, ganito, ganyan? Actually, paano? Pareho lang naman tayo eh. Prospecting, pareho tayo. Pareho din tayo. Yung iba nag-o-online din kami. 'Di ba? Pero yung pinaka-key talaga, 80-20 rule. 80% talaga yung mindset namin, paano namin ginawa. Dahil doon, yung mindset. Na, alam mo yun, hindi talaga papayag na hindi eh. Whatever it takes talaga, whatever it takes. Kumbaga, alam po namin sa sarili namin nung hindi namin po na-hit yung hindi po namin na-hit yung diamond nung July. Ano yung po nangyari? Up to the last minute ng cut-off na hindi na pwede mag-pay in, nilalaban po namin. Up to the last minute. As in, never namin in-entertain yung thought, kaya pa ba? Kaya pa ba natin? Pwede pa ba? Kasi yung iba, alam mo yun, pwede pa kayo ngayon mag-diamond eh. Alam niyo ba yun? Mag-diamond, November 4 pa lang oh. Kasi yung iba, half pa lang ng month, 15 pa lang, na hindi pa, yung RQV nila, sumusuko na. Hindi dapat ganun. Dapat up to the last minute, alam mo sa sarili mong nilalaban mo. Okay? Kasi sa amin po lagi, kumbaga, no, every time na may pumapasok na thought na baka hindi kaya, baka hindi hahabol, automatic yun. Aware kami dun. Aware kami na papasok yung mga thoughts na yun. Aware kami na nabubulong yung kaaway dun. Pero yung kailangan mong gawin, kailangan mong maging aware ka na, okay, may negative ngayon, pero hindi ka sa akin, labas ka. Ganun. Labas ka, hindi ka sa akin. Labas ka, hindi ka makatulong sa akin. So, ganun po ako mag-handle ng thoughts kasi ever since I was 16 years old, na-train po kami sa church. Na-train po kami sa church na yung utak kasi natin battleground to. Battleground to. Yung kaaway, hindi niya tayo pwede magalaw. Pwede niya tayo, pero pwede niya ma-influence yung thoughts natin. Are you following? Pwede niya ma-influence yung thoughts natin. So yung thoughts natin, pwede niya ito ma-influence. Pwede siyang bumulong sa atin. Positive and negative. Pero, ikaw, sa sarili mo, pwede ka mag-decide. So ako, yung naging practice ko ever since I was 16 years old, na naging subconscious ko na alam yun ng mga close friends ko, ng mga core mentors namin, every time na may negative thought, kinakancel ko talaga yan. Okay? Every time na may negative thought, every time na may bumabadya na pangit, na alam kong hindi siya magbe-benefit sa akin, i-recognize ko yung thought, okay? Andyan ka, pero hindi ka para sa akin, kinakancel kita, labas ka. Ganun. So parang ini-imagine ko talaga siya na, alam mo yung parang being siya, pero pinapalabas agad. Ganun po ako mag-deal. Kasi kailangan talaga aware ka dun eh. So, every time na, for example, meron akong downline, meron akong kausap na, uy, pangit yung sinasabi niya, cancel. Kumbaga, automatic lumalabas sa bibig ko yun, I cancel that.
Lahat ng mga hindi makapag-benefit, cancel. Alam ng buong pamilya ko yan, alam ng buong downlines ko yan, nagka-cancel ako ng mga hindi magaganda. So, ganun tayo dapat ka-aware sa utak natin. Kasi, wala kang kakampi, sarili mo lang. At the end of the day, huwag mong hayaan na yung sarili mo mismo, ikaw mismo, yung lalaban sa sarili mo. Huwag mong hayaan, sarili mo mismo, yung maglilimit sa'yo para hindi mo makuha yung gusto mo. Tama po ba? So, dapat may awareness ka na every time, kasi ngayon, pag magra-rank up ka, pag mag-e-emerald ka, pag magsa-sapphire ka, magda-diamond ka, yung magiging kalaban nyo dyan, utak nyo. Totoo po yun. Utak nyo talaga. Kaya ko pa ba? Diba? Baka hindi na to mahabol. Diba? Baka hindi na to mahabol. Baka hindi mag-commit si ganito. Baka wala akong makuha. Baka ganito, ganyan, ganito, ganyan. Normal yan. Papasok yung mga thoughts na yan. Pero every time na pumasok yung thoughts na yan, kailangan aware ka na dapat i-cancel mo lahat ng yan. Alisin mo siya sa utak mo. Huwag mo siyang i-sweep under the rug na yung parang i-dismiss mo lang siya. Walang ganun. Kasi the moment i-dismiss mo lang yan, na hindi mo lang siya pansinin, ang mangyayari, babalik at babalik yan. So, yung ginagawa ko, aware ako na negative ka, okay, negative ka ngayon, alis ka. Ganun. Kasi may power kang mag-command eh. Power mo yan, power mo mag-command na umalis yung mga thoughts na yan. Okay? And replace it with thoughts na mag-help para sa inyo. So the moment na naayos mo yung sarili mo, nakapag-decide ka, aware ka na kung paano mo labanan yung mga kukontra para makuha mo yung goals mo, lahat ng how, the how will align for you, saka ka mag-planning, saka mo kausapin yung mga right people para sa'yo, mag-planning ka muna kasama yung sarili mo, yung mentor mo, then kausapin yung mga tao na magko-commit, na kukunin yung rank na gusto mo. Pag mag-sapphire ka, kumuha ka lang ng kukumit para mag-give me 5, mag-just for you, mag-diamond ka, or mag-ruby ka, or mag-emerald ka, kukuha ka ng mga tao magko-commit sa sapphire, kailangan mo silang i-planning. And the same thing na tinuro ko sa inyo dito, yun lang din yung ituturo sa kanila. Okay? So, yun lang po, no? Yung akin, masyado na ako at maraming sinabi. So, ayan, dito ako mag-i-end. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And everything that is not positive, that is not to prosper you, everything that is bound to harm you, everything na hindi magbibigay sa'yo ng magandang hope and a future, i-cancel mo yun sa buhay mo. Okay? So, yun lang po. Thank you so much, everyone. So, itong mga mens, na-learn ko talaga to yung concept na to sa church when it comes to time. Meron kasi tinatawag tayo na sa buhay natin, di ba meron yun yung parang may concept sa Bible na yung lahat ng events sa buhay mo, di ba, nakaplano na yan. May term yun eh. May term yun, sandali. May nakaplano na yan. Yung parang, di ba, si Lord, may free will. May di ba may term, may concept tayo ng free will, ganon. So, ito, sobrang naging liberating kasi sa akin nung na-learn ko to before pa. So, di ba meron meron tayo minsan kine-question natin si Lord, bakit nangyari sa akin yung sa buhay ko to? Bakit ganito, ganyan, etc., etc. So, yung life natin actually, naka-design na yan. And naka-design yan based din sa atin din, sa magiging decision din natin. Kasi si Lord, alam niya na kung ano yung magiging decisions mo way in advance eh. So for example, ako, at the age of, let's say 18 years old ako, di ba? 18 years old ako. Dapat, parang sa mundo ng physical world, dito sa mundo natin, nakalagay dito sa parang oras ko na dapat 25 years old pa ako maging milyonaryo. May ganon. Okay? Kasi yung time na natin ganito, um, um, linear siya. So dito siya nakabound to happen na dapat milyonaryo ako at the age of 25 years old. Ganon. Pero since yung nag-rule talaga ng mundo natin is yung time natin, yung spiritual time natin na yung past, present, and future siya nag-i-exist. Since at 18 years old, na-realize ko na, uy, pwede naman pala akong maging milyonaryo. Di ba? Parang dito ako nagkaroon ng seed, dito ako nagkaroon ng faith na imbis na dito siya mangyayari, since na-realize ko siya at the age of 18 years old, yung reality na to, yung future na to, na mangyayari siya dapat at the age of 25 years old, kung dito ka magbe-base no, sa time ng spiritual world,
pwede mo na siya mangyari at the age of 18. Okay? So again, sabi ko, ito yung time dapat natin. Dito tayo talaga nagbe-based. Kaya pag ikaw, the moment na meron ka ng thought or may desire ka na, automatic, pwede mo na siyang gawin sa present mo. Doon na, the moment na decided ka na, at the moment na yun yung ano mo, maging focus mo, yun na, doon na siya bibigay para sa'yo. At doon na mag-a-align lahat-lahat. So, dito kasi limited tayo eh. Past, present mo, future mo. Pero pag realize mo, uy, parang, ano na, pwede na ako kumbaga, kaya, kumbaga, yung supercar, di ba, naka-decide siya 5 years plan. O para sa akin, naka-decide na siya na, let's say, goal ko mag-supercar next year. Or di kaya, next year. Pero, sabi ko sa sarili ko ngayon, sa present moment ko, sabi ko, yung supercar, pwede ko na makuha yan next year or 2 years from now. Pero kasi, yung faith ko at yung decision ko at yung belief level ko dito, buo na, pwede ko na siyang makuha ngayon. Yun yung maniniwala ko. Walang pera para sa supercar, all those stuff, wala pa yung how. Pero, yung utak ko at yung mind ko, buo na siya para makuha yun. So ngayon, because buo na yung utak ko na makuha yun, pwede ko nang maset yung time kung kailan ko siya kukunin. Kasi naging buo na siya sa utak ko at mind ko na pwede na siya makuha. So gets po? So yun lang po. Tama na. Dami ko na sinasabi. Thank you so much and God bless. Thank you, Mentor Mabel. Ang galing, no? Alam, sa totoo lang yung araw na to, nagkaroon ako ng enlightenment. Kasi, yung sinasabi ni Pres na it is finished, di ba napakahirap siyang intindihin na bakit sinasabi tapos na hindi pa nga nangyayari? Mas naintindihan ko siya dun sa in-explain mo kasi yung present and your future can coexist not in people's timeline but in God's timeline. So, kumbaga, once na napagdesisyonan mo sa sarili mo na ito, kaya pala nakukuha natin yung mga bagay na pinagdedesisyonan natin. Actually, na-relate ko din siya sa sarili ko. Totoo, Mentor Mabel. Kaya pala nakuha ko yung mga gusto ko kasi gusto ko yun. And nag-decide ako na kukunin ko yun. Kahit hindi mo pa alam kung paano mo kukunin. Sometimes kasi, it's hard for us to achieve a certain goal kasi iniisip natin, paano yun, ha? Paano ko iduktong yung present ko dun sa gusto ko? Parang ang layo. Pag dun ka kasi nakafocus, magkakaroon ka ng negative thoughts. But, if nakafocus ka na, hindi, ito yung decision ko, ito yung kukunin ko, God will provide for a way na ma-achieve ko yun. And magugulat ka, right people will come sa organization mo, yung RQV na kailangan mo, makukuha mo. Alam mo yung ganun? Everything will flow smoothly if only you will decide. So the key is, you have to clear your mindset and decide ano yung gusto mong ma-achieve before the end of 2023. Sila Mentor Mabel, diba? Nag-decide sila to become diamond this end of this year. Kaya nakuha nila. That's why, napakaganda po talaga ng training. Thank you so much, Mentor Mabel. At dahil dyan, grabe, dami ko natutunan sa'yo. Mentor Felicissimo, tawagin ko lang just to end with prayer.